Simple ang estratehiya ng Rusya sa Ukraine. Magpadala ng maraming sundalo sa harap para mapagod at humina ang depensa ng Ukraine. Dagana lang ang estratehiyang yan kung nakakarating talaga ang sundalo sa harapan. Hindi yun nangyari. May pumapatay sa 70% ng sundalong Ruso bago pa sila makarating sa pwestong kailangan ni Putin na puntahan nila. Namamatay ang mga sundalo bago pa makaputok dahil pinapatay na sila bago magsimula ang labanan. Ibinunyag lahat ni Yuri Kochinov. Ayon kay mamamayag sa digmaan mula sa Rusya at blogger na pang-militar na si Yuri Kochinov, karamihan sa sundalong Ruso ay namamatay bago pa sila makalapit sa posisyong maaring atakihin ang Ukraine. Idiniklara ni Putinok, isaalang-alang ang mga numerong ito. 80 hanggang 70% ng mga kaswalti sa hanay ng mga tauhan ng Rusya ay nangyayari na sa yugto pa lang ng pag-abante papunta sa linya ng sagupaan. Hindi pa mismo sa linya ng sagupaan, kundi sa paglapit pa lang dito. Dagdag ni Putinok, 8 o 9 sa bawat 10 sundalo o mga 8-5% ay namamatay sa daan nang hindi pa nakakalaban o nakakakita ng kalaban. Sa ilang salita, ibinunyag ni Kochinov ang kanser na sumisira sa militar ng Rusya. Mahigit 1.31 milyong sundalong Ruso ang namatay o nasugatan sa digmaan. Marami sa kanila ang hindi pa man lang nakita ang kalaban. Ang mga tauhan ni Putin ay nakikipaglaban sa mga multo. Sinasabihan silang sumulong patungo sa mga lugar na hindi naman nila mararating at tinatapos ang kanilang paghihirap sa likuran nang hindi man lang nakakaputok ng nisang bala sa tunay na labanan. Walang saysay ang pagsasanay at paghahanda para sa halos 70% ng tropang Ruso. Nabubuhay sila para mamatay sa kamay ng kalabang di nila nakikita. Tulad ng malalaman mo, hindi lagi Ukraine ang kalaban. Minsan, ang kalaban ay mas malapit sa bahay. Bago yon, may kalabang nilalabanan mula sa malayo ang mga sundalo ng Rusya. Nahadlangan ng Ukraine ang opensibang tagsibo ng Rusya at marami sa mga pag-ataking iniutos ni Putin kaya mahirap na para sa Rusya magsagawa ng malalaking opensiba gaya ng dati para makakuha ng teritoryo nung simula ng digmaan. Ang mga pag-atake gamit ang armor, artilyera at infantry ay nagdulot ng malaking pagkalugi sa Rusya. Ngunit nagkaroon pa rin sila ng pag-usad. Ang mga puwersa ng Rusya ay lumalaban sa kalabang nakikita, kaya namamatay silang umaasang baka nakatulong silang mapaabante ang kanilang bansa. Ngayon, hindi na ito nangyayari. Ayon sa Institute for the Study of War, ISW, sa artikulo noong Pebrero 2025, ipinaliwanag nila kung bakit paulit-ulit na nabigong durugin ng Rusya ang Ukraine. Dahil sa matinding pagkalugi ng Rusya sa kagamitan, hindi na nito kayang ipagpatuloy ang mga pag-atake tulad ng sa simula ng digmaan. Noon pa lang, sinabi na ni ISW analyst Christina Harwood na hindi kakayanin ng Rusya ang tuloy-tuloy na digmaan laban sa Ukraine kung hindi ito magmomobilisa para sa dagdag na tauhan. Hindi pa ito nangyayari. Pero mukhang mas naging malamang na mangyari ito habang pinapalakas ng Ukraine ang kanilang estratehiya na pumapatay ng hanggang 70% ng mga sundalo ng Rusya bago pa man sila makarating sa harapan. Ang estratehiyang iyon ay nakabatay sa isang malinaw na katotohanan. Patuloy umaangkop ang Ukraine habang ang Rusya ay paulit-ulit lang nagpapadala ng sundalong parang pambala sa depensang di nila marating. Nagbago ang labanan ng higit sa inaasahan ng Rusya. Noong 2022 at 2023 posible pang umatake gamit ang maraming armor. Maraming sa mga armor na yon ang nawasak, pero sapat pa ang bilang ng Rusya at umuusad sila noon. Noong 2024 napalitan ng armor na magagaan at mabilis na sasakyan gaya ng motorsiklo. At posible para sa Rusya na umusad sa ganung paraan. Sa 2025, hindi na epektibo ang motorsiklo, pero tuloy pa rin ang pagpapadala ng Rusya ng sundalo sa masukan na lugar gamit ang maliliit na grupong palihim na lumulusot. Sa puntong yon, napakaswerte ng sundalong Ruso kung makakarating siya sa target. Pagsapit ng 2026, karamihan sa kanila ay hindi na nakakarating. Ang dahilan nito ay makikita sa dalawang salita na sumasalamin sa nagawa ng Ukraine sa 4 na taon ng digmaan, mga kill zone. Habang pinapaunlad ng Ukraine ang kanilang teknolohiya sa drone, ang mga kill zone na dati nang umaabot ng milya-milya lampas sa mga frontline ay lalo pang lumalim at naging mas epektibo. Sa ulat ng Marso 17, sinilip ng LRT ang mga kill zone at ipinaliwanag na dahil sa kill zone, hindi na malinaw ang frontline na mararating ng mga sundalong Ruso sa malaking bahagi ng Ukraine. Ang mga kill zone ay tinutukoy base sa layo na kayang abutin ng mga drone, paliwanag ng LRT. Noong unang bahagi ng digmaan, umaabot lang sa 5-7 kilometro o 3.1 hanggang 4.3 milya ang lipad ng FPV drone sa pinakamalaking pagsulong ng Russia. Delikado pa rin ang kill zone noon, pero mas maiksi na ang nilalakad ng mga sundalong Ruso para makatawid. Dahil halos walang banta sa likuran ng Russia,
patuloy na sumulong ang mga puwersa ni Putin. Ngunit may nagbago. Lumakas at mas, lumayo ang abot ng mga drone ng Ukraine. Ang dating mga kill zone na ilang milya lang ang haba ay naging malalawak at malalapad na bahagi ng lupain ng Ukraine na naging no man's land dahil sa palaging presensya ng mga drone. Mas pinalawak ng sakop ng FPV drone kaya't kahit anong lugar sa loob ng 15 kilometro o siyam na 0.3 milya mula sa front ay halos tiyak na kamatayan para sa mga sundalo ng Russia at patuloy pang lumalala ang sitwasyon para sa kanila. Pagsapit ng 2025 hanggang 2026, nagdagdag ang Ukraine ng mid-range na drone sa kanilang arsenal. Kaya na ngayong tamaan ng mga drone system ng Ukraine ang mas malalim na bahagi ng likuran ng Russia kaysa dati. Sa ilang lugar, nagdudulot ng malaking pinsala ang mga drone ng Ukraine hanggang 100 at 44 na kilometro o humigit kumulang 70 milya sa likod ng frontline. Ngayon, doble ang problema ng Russia dahil pinapatay ng FPV drone ang mga taong ipinapadala nila sa frontline. Sa likurang bahagi, namamatay ang mga sundalong Ruso sa kampo at convoy. Sinisira rin ng Ukraine ang mga sentro ng command and control at ang sistemang supply at lohistika ng Russia. Lahat ito dahil nakagawa sila ng mga drone na kayang lumipad ng mas malayo at tumama ng mas malakas kaysa dati sa kahit anong punto ng digmaan. Dagdag pa ang tuloy-tuloy na pagbabantay mula sa impapawid. Dahil malawak ang kill zone ng Ukraine, maaaring isipin na may mga bulag na bahagi na pwedeng gamitin ng sundalo ni Putin. Meron naman ilan na halos hindi maiwasan, pero pinapanatiling kaunti lang ang mga bulag na bahagi dahil napapadala ang Ukraine ng mga salit-salitang reconnaissance drone na nagmamasid sa lahat ng nangyayari sa ibaba nila. Ang mga drone na ito na parang may matang agila ay lumilipad ng sobrang taas, kaya hindi na sila makita ng mga sundalong Ruso. Kapag may galaw, sundaluman o gamit, agad na ipinapadala ang video sa mga operator ng drone ng Ukraine sa likod ng labanan. Gumagamit sila ng anumang sandatang kailangan para maalis ang banta habang tuluyang pagmamasid ng reconnaissance drone. Ginagawa pang mas malala ng Ukraine ang lahat ng ito para sa Russia sa pamamagitan ng paglulunsad ng matatalinong kontra-atake kapag hindi inaasahan ng mga puwersa ni Putin. Naibalita na namin ang malalaking tagumpay ng Ukraine sa kontraopensiba nito noong Pebrero laban sa Russia. Ayon sa Kyiv Independent, napalaya ng Ukraine ang halos 480 kilometro kwadrado o humigit kumulang 185 milyang kwadrado karamihan sa timog sa pamamagitan ng pagsulong ng mga linya ng labanan-laban sa Russia. Gayunpaman, kasing impressive at madalas hindi nababalita ang mga pag-atake ng Ukraine laban sa puwersa ng Russia sa mga lugar na akala ng mga tropa ni Putin ay ligtas. Halimbawa, ang mga sundalong nagtago sa Serebryansky Forest sa silangang Ukraine noong Disyembre. Ang mga sundalong Ruso ay 6 na milya sa timog ng Crimea at mahigit 5 milya sa silangan ng frontline. Kaya wala silang dahilan para isipin na may banta mula sa Ukraine. Hindi pa sila sa kill zone o yun ang akala nila. Sa isang matagumpay na pagsalakay gamit ang infantry, special forces at napakaraming drone, winasak ng Ukraine ang malayong posisyon ng mga Ruso. Tinatayang umabot sa 2,000 sundalo ang kabuang bilang ng mga kaswalti sa panig ng Rusya. Pinakita ng kontra-attack ng Ukraine na hindi ligtas ang puwersa ng Russia. Ang pinakamalaking bahagi ng pinsala at ang pangunahing dahilan kung bakit 70% ng mga sundalo ng Russia ay namamatay bago pa man makarating sa harapan ay malinaw na dahil sa Ukraine. Gayunpaman, may iba pang mga salik na kasangkot dito. Ang kalabang mas malapit sa sariling hanay ng mga puwersa ni Putin ay ang Rusya mismo. May papel ang militar at estratehiya ng bansa sa kasalukuyang kalagayan ng mga sundalo. Bago tayo magpatuloy, paalala lang na nanonood ka ng The Military Show. Kung di ka pa subscribed, na yon ang tamang oras para pindutin ang button. Talakayin natin ang estratehiya. Sinubukan ng Rusya na gumawa ng malilit na pagbabago sa kanilang mga pag-atake, gaya ng nakita natin kanina mula sa paggamit ng mga mekanisadong sasakyan, motorsiklo, hanggang sa infantry na pag-atake. Hindi maganda ang mga pagbabagong ito. Bawat isa ay mas nagpapahina sa Rusya kaysa sa nauna, pero pagbabago pa rin ito. Gayunpaman, ang isang bagay na pare-pareho sa lahat ng ito ay nakikita natin sina Putin at ang kanyang mga inutil na commander na inuutosan ng mga kawawang sundalo ng Rusya na kailangan nilang sumulat. Kahit paano man nila gawin o gaano man ang kapalit, kailangan pa ring sumugod ng mga sundalong yon. Tinuturing silang parang mga bagay na pwedeng isakripisyo at iyon, kasabay ng ginagawa ng Ukraine, ay isang malaking dahilan kung bakit napakarami ang namamatay sa mga lugar ng patayan. Habang nagsasalita tayo, nagsimula ng opensibang pangtagsibo ng Russia na inaasang hahantong sa pagbagsak ng Donetsk. Pero ulit, ang magagawa lang ng Russia ay itulak ang tropa nila sa mas malalawak na patayan sa Ukraine. Ang mga numero mula sa unang buwan ng opensibang pangtagsibol ang nagsasabi ng lahat. Noong Marso, nakapagdala ang Russia ng record na 35,300 at 51 kaswalti. Isipin mo kung anong ibig sabihin nito sa konteksto ng revelasyon ni Kotinok. Sa 35,000,
300 at 50 isa na namatay at nasugatan, hanggang 31,000, 800 at 15 sa kanila ay hindi man lang nakita ang harapan. Namatay sila bago pa man makarating doon. Dahil dito, 3,536 na sundalo ng Russia ang namatay habang mismo silang umaatake sa Ukraine. Isa itong estratehikong pagpapakamatay. Kahit na isipin mong magandang paraan ni Putin na gamitin ang kalamangan ng Russia sa dami ng tao para maglunsad ng isang digmaang pag-ubos laban sa Ukraine, gumagana lang ang paraang yon kapag maraming tao ang umaabot sa harapan. Hindi yun nangyayari. At ang lubos na kawalan ng kakayahan ng Russia na makaisip ng estratehiya para malampasan ng mga kill zone ng Ukraine ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit. Ang estratehikong kakulangan ng Russia ay lalo pang nagpapalakas sa tagumpay ng kill zone ng Ukraine, at pati mga sundalo ng Russia ay nabibigla sa ginagawa ng kanilang bansa. Kung hindi pinipilit ang mga sundalong yon sa death march papunta sa frontline na hindi man lang nila makikita, namamatay pa rin sila sa ibang paraan. Ang mga kaso ng pagpapakamatay at pagbitay ay lalong nagiging karaniwan, malayo sa likod ng mga linya ng Russia. At pareho nitong pinapahina ang lakas tao na kailangan ni Putin para maging epektibo ang mga tuloy-tuloy na opensiba na inuutos niya. Ang mga kwento tungkol sa mga sundalong Ruso na nagpapakamatay ay lalong nagiging karaniwan, at minsan, ang mga pagpapakamatay na yun ay sinasamahan ng pagdadamay ng iba pang sundalo. Noong Oktubre 2025, iniulat ng Moscow Times ang tungkol sa isang miyembro ng militar ng Russia na binaril ang isang kapwa sundalo bago itutok ang baril sa sarili at kalabitin ang gatilyo. Naganap ito sa rehiyon ng Moscow at nagpapakita ng kawalang pag-asa mula sa kalupitan ng militar ng Russia sa mga sundalong ipinapadala sa labanan. Sinubukan ng distritong militar ng Moscow ng Ministry ng Depensa ng Russia na palabasing aksidente lang ang lahat ng ito. Ayon sa kanila, may miyembrong lumabag sa patakaran sa paghawak ng armas, kaya nagkaroon ng pamamaril. Sabi ng ibang ulat, hanggang 5 sundalong Ruso ang nasugatan. Parang pamamaril talaga yon, hindi aksidente, lalo pat nasundan ng pagpapakamatay. Wala pa sa Ukraine ang mga sundalo, pero natanggal na sila sa digmaan ni Putin. Ang iba naman ay namamatay sa kamay ng sarili nilang mga kumander. Pebrero 2026, ilang sundalong Ruso ang nagsabi sa BBC na kita nilang pinapatay ng kanilang mga kumander ang mga kasamahang tumangging pumasok sa mga kill zone ng Ukraine. May nagpatotoo na nakita niya ang hukay na puno ng bangkay ng 20 sundalong Ruso na pinaslang ng sarili nilang kumander dahil tumanggi silang sumunod. Sapat na ang dami ng sundalo para makabuo ng maliliit na unit ng paglusot na ginagamit na yon ng Russia sa Ukraine. Ipinapakita nito na kasing lupit ni Putin sa sariling militar ang pagtrato niya sa mga sundalong ginagawang pambala na namamatay sa drone ng Ukraine bago pa makarating sa unahan. Ngayon, idagdag pa natin dito ang pagdeserta. Iniulat ng United 24 Media noong Setyembre na hanggang 70,000 sundalong Ruso ang inaasahang magdeserta sa kanilang mga unit bago matapos ang 2025. Iyan ang mga sundalong niligtas ng kanilang sarili mula sa malupit na kamatayan kung sakaling hindi sila mahuli. Mas mahalaga sa Russia, sila'y sundalong di na makakatulong sa harapan. Kung 70% ng sundalo ng Russia ay natatanggan ng Ukraine bago makarating sa harap, ang mga tumatakas ay umaalis na sa laban bago pa man kumilos ang Ukraine o Russia. At para naman sa mga nananatili at napapatuloy sa kanilang malagim na paglalakbay papunta sa mga kill zone ng Ukraine, kahit sila ay hindi rin tinatrato ng may respeto ng militar ng Russia. Ayon sa Sofrap, sinabi ng grupong Ukrainian na Artesh na maraming sundalong Russian ang binibigyan na ngayon ng mga baril mula pa sa panahon ng Soviet. Tumatanggap ang mga sundalo ng AKM at AK-74 na baril na mula pa ng dekada 60 at 70. Hindi maayos ang pagkakapanatili sa mga ito. Hindi bagay sa modernong digmaan ang mga baril na ito at madalas pang mag-jam at mag-misfire na nagpapahina lalo sa mga unit ng Russia. Isipin mo, isa ka sa maswerteng 10% na talagang nakalusot sa mga kill zone papunta sa unahan. Itinaas mong yung baril, pinindot ang gatilyo, nataranta ng mag-jam ang baril, at pagkatapos ay namatay ka pa rin. Mas maganda pa rin ang nagawa mo kaysa sa 70% ng kasama mo. Karamihan sa sundalong Ruso ang namamatay sa kill zone ng Ukraine o dahil sa kakulangan at kalupitan ng Rusya bago makarating sa unahan. Ito ang ibig sabihin nito sa kalagayan ng digmaan ng Rusya laban sa Ukraine ngayon. Heto ang pahiwatig. Hindi ito maganda. Sinabi namin kanina na nitong Marso, nabasag ng Rusya ang sariling record nito noong 2026 sa pinakamaraming sundalong nawala sa isang buwang labanan. Ang mga pagkawalang iyon ay maaring may kabuluhan sana kahit papaano sa malamig na isipan ni Putin kung nagdulot man lang ito ng ilang tagumpay. Walang tagumpay sa frontline ng Rusya nitong Marso ayon sa Independent. At ito ang unang beses sa 2.5 taon na nangyari ito. Pero may nakamit ang Ukraine.
hindi man marami, pero 9 na kilometro kwadrado o 3.47 milya kwadrado ay mas mabuti na kaysa wala. At hindi kinailangang isakripisyo ng Ukraine ang 35,000 sundalo nito para makamit ang mga tagumpay na iyon. Ganito ang nangyayari kapag karamihan sa mga sundalo mo ay namamatay bago pa makarating sa harapan. Hindi gumagalaw ang harapan. Nakakahiya ito para sa Rusya. Lalo na dahil hindi matagumpay ang 2025 sa kanilang paglusob sa Ukraine. Ayon sa The National Interest, tinatayang umabot sa 415,000 ang kaswalti ng Rusya noong 2025. Ayon kay Angkor Narayan, konsehal para sa Politico-Military Affairs sa UK Delegation ng Organization for Security and Cooperation in Europe, mas mataas pa ang bilang na ito. Ayon kay Narayan, umabot sa 420,000 ang kaswalti ng Rusya noong 2025 at tiniis nila ito para makuha lang ang 0.8% ng Ukraine. Nakuha ang mga tagumpay na ito bago naging epektibo ang kill zone ng Ukraine na sumira sa 70% ng tropa ng Rusya bago pa makarating sa harapan. At noon pa man ay napakaliit pa rin ng mga iyon. Nawala ng Rusya ng katumbas ng isang buong hukbo noong 2025. Sa katunayan, ilang hukbo pa nga yun? Depende sa kung aling bansa ang gagawin mong pamantayan. Ang UK mismo ay may 141,330 na aktibong tauhan sa kanilang militar, na halos isang katlo lang na nawala sa Rusya para makuha ang wala pang 1% ng Ukraine noong 2025. At ngayon, mas masama pa ang kalagayan ng Rusya kumpara noong nakaraang taon. Nagsisimula na maghimagsik ang mga kilalang personalidad sa Rusya. Isa na rito si Kotinok, na siyang nagbunyag ng rebelasyong 70%. Ang mga military vloggers sa bansa ay nagagalit sa pamunuan ng militar ng Rusya at minsan kay Vladimir Putin. Ayon sa New Voice of Ukraine, sinabi ni Alexei Sikonkin na inuubos ng mga commander ng Rusya ang mga bagong recruit sa lumang paraan. Itinuturing silang nababagong yaman. Sabi ng military blogger na si Alexander Khodorkovsky, imposibleng makabalik ang Rusya sa malalaking opensiba kahit may kagamitan, dahil 8 beses lalaki ang kaswalti nila nang walang epekto sa harapan. Ipinapakita ng sinabi ni Sikonkin kung paano hindi na isalangalang ni Putin kung paano binago ng Ukraine ang larangan ng digmaan. Sobrang taas na ng kaswalti ng Rusya kaya di na ito natatapatan ng voluntaryong pagre-recruit. Noong Marso, ika-4 na sunod na buwan na mas mataas ang kaswalti ng Rusya kaysa sa pagre-recruit nito, ayon sa TVP World. Ang mga sundalo ng Rusya ay hindi kailanman maituturing na isang nababagong yaman. Nagsisimula na silang maging mas mahalagang kalakal, batay lamang sa katotohanang handa silang pumirma. Ngunit karamihan sa kanila ay hindi man lang makarating sa unahan bago sila mamatay. Ibibigay natin ang huling salita kay Kochinov. Sabi ng analistang militar ng Rusya, ang harapan ay naging sona ng lokal at taktikal na galaw, kung saan ang abante at urong ay mahigit 100 metro lang kada araw. Naglabas siya ng isa pang nakakagulat na pahayag. Sa ganitong bilis, magtatagal ang digmaan ng 100 taon at hindi ito eksaherasyon at hindi kayang hintayin ni Putin ng ganoon katagal ang tagumpay sa Ukraine. Pero kapag 70% ng kanyang mga sundalo ay namamatay bago pa man sila makaputok ng kahit isang bala, wala na siyang masyadong maasahan pa. Ipinapakita ng Spring Offensive kung gaano kahirap ang sitwasyon ng Rusya sa Ukraine na yon. Nabanggit natin ang kapalpakan na opensiba, pero mas malala pang mga detalye dahil buong 2026 bumagsak ang Rusya at nagdulot ito ng krisis sa lakas tao. Alamin pa ang detalye sa pamamagitan ng panunood ng aming video, kung saan ibinubunyag namin ang mga numero na napapakita ng nakakagulat na kwento tungkol sa naging takbo ng 2026 para sa Rusya hanggang ngayon. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin mong mag-subscribe sa The Military Show para hindi mo ma-miss ang aming mga pagsusuri tungkol sa patuloy na pagkabigo ng Russia. At salamat, gaya ng dati, sa panonood.